Dudugtungan po natin itong mga sumambulat na nakakagalit na bahagi po ng tinatawag na The Cabral Files o yung tinatawag na ngayon na DPWH Scandal Leaks o yung pagsisiwalat ng mga nilalaman ng maraming mga files na nakuha po mula doon kay Undersecretary Catalina Cabral nang siya po ay namatay doon sa may Cordillera Region. Kahapon o sa isang video analysis, ipinakita natin na pati pala ang walang kinalaman dapat sa panggobyerno, nagkataon lang na asawa siya ng presidente, we're talking about Lisa Araneta Marcos, ay nakialam pati sa mga insertions at mga sponsored projects, caught and uncaught, 100 million pesos. At ito ay target na ipatupad sa Isabela at ang sponsor o kanyang kapartner ay ito ngayon ang inilagay nila na si Boji D. At nagtatanong ang iba, 100 million pesos ba o 100 billion pesos? Ang nakalagay po, 100 million pesos. At malamang po, ito ay ghost project. Minarkahan lang na may proyekto, sinalo doon sa isang lugar na kunwari ay ipapatupad, pero tao din nila itong si Boji D ng Isabela, kaya dapat magpaliwanag dito si Lisa Araneta. Ano itong 100 million pesos na ito? Magpaliwanag dapat dito si Bongbong Marcos Jr. At sabi ng Malacanang, wala daw silang tungkulin na ipaliwanag kung ang pinag-uusapan ay Cabral Files o yung DPWH scandal leaks, sapagkat hindi daw ito authenticated. Pero tumutugma sa mga pagbubunyag na sinasabi ni Saldico, tumutugma sa binabanggit ni Yusek Bernardo na mayroon ngang mga Cabral Files na marami sa mga opisyal ni Marcos Jr. na kinabang ng todo sa pamamagitan ng diversion, insertion, and mga kunwari sponsored projects. Hindi lamang po ang mga buaya at magnanakaw ng mga kongresista at ilang senador na kaalyado ni Marcos, kundi mismo pati ang asawa niya nakialam. Hindi pa kasama dyan ang pagiging number 1 sa listahan ni Sandro Marcos sa may pinakamaraming allocables at insertions. Sila po ng grupo nila ng tiyuhin niya na si Martin Romualdez. Samantalang hindi makikita po ang katotohanan ng projects kung ito ba ay naipatupad. Ngayon, most likely, there is a very high possibility na itong nakamarka sa Cabral Files o dito sa DPWH Scandal Leaks na nagpapakita na mayroong item na 100 million pesos worth na naka-care of First Lady sa Office of the President and then naka-counterpart doon sa area ni ngayon ay Speaker ng House of Representatives na inilagay nila Marcos na si Boji D. Malinaw na ito'y pinagkakitaan according to analysis of those who are so familiar sa ganitong kalakaran. Mag-i-sponsor ka ng project and then ika-counterpart sa isang lugar para maiparelease ang pondo. 100 million pesos. Special projects ni First Lady. Care of sa kanya, under sa Office of the President, pero counterpart ang area ni Speaker Boji D. Ayan. Kaya ito dapat ang mga binubuksan sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi yung mga kung ano-anong gimmick ni Ping Lacson at ni Tito Soto para lamang kunwari pinagpapatuloy pa rin nila ang investigasyon dito sa malawakang pandarambong at korupsyon na naganap at mga nasasangkutan ng gobyerno ni Marcos at Romualdez, no? Inililihis nila dito sa tunay na dapat dugtungan upang maipakita ang tinatawag na malinaw na pagdaloy at pagkakaugnay ng tinatawag na the criminal trails leading to the expose or the establishing of the accountability as mastermind nila Romualdez at nila Marcos. Mantakin mo, ang anak ni Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos at ang tiyuhin niya nangunguna sa allocables. Ito yung mga pork barrel nila na very questionable.
/ insertions isiningit, pinalusot / diversion ni-realign. Pati pa ang asawa ni Bongbong Marcos Jr. na pakialamera din itong si Lisa Araneta, may naka-care-of na 100 million pesos. And then ang iba pa mga cabinet secretaries ni Marcos, sila Ralph Recto nung congressman siya, bago siya ma-appoint sa pagka-finance secretary, may mga 2 billion din siyang sponsored projects. Part ng insertions, mga kababayan. Si Abalos, nung siya ay DILG secretary, at si Bersamin at ang DBM secretary, at iba pang mga opisyal ni Marcos. Ito'y nakalista sa Cabral Files at ayaw talakayin ni Ping Lacson doon sa kaniyang moro-moro na lang halos na Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayaw niyang talakayin itong Cabral Files o itong DPWH leaks sapagkat alam natin na ang dudugtungan nito walang iba si Marcos Jr. Ngayon, sa ating aspeto ng pagbubunyag sa mga inilalabas na mga impormasyon ni Congressman Leandro Liveste at ng iba pang mga sources ng impormasyon kagaya nila Congressman Igay Erese sa Kongreso, lumalabas na ang barkada nila Romualdez at Saldico ay kumamada ng bilyon-bilyon na mga insertions at bilyon na mga sponsored projects, caught and uncaught, no? Ibig sabihin sila ang nagpasingit niyan, no? Kagaya ng 100 million pesos na ipinasingit ni First Lady through the Office of the President at ang counterpart area ay sa area ng Isabela kay Congressman Boji D. Projects daw, ha? Isa po sa may pinakamalaking insertion itong si Congressman Ace Barbers, no? O sponsored projects. We're talking about the 2024 and 2025 budget, mga kababayan. At nagpapakita almost 6 billion pesos po. Subalit, wala kang makikitang malalaki, kapaki-pakinabang at konkretong pagpapatupad ng anumang proyekto sa Surigao del Sur, sa probinsya ni Ace Barbers. Ngayon, tinatanong saan napunta itong nakalista sa Cabral Files na sponsored projects care of kay Ace Barbers, 6 billion. Kay Ralph Recto, 2 billion. Kay Johnny Pimentel sa Surigao del Norte, almost 2 billion din. Mga kababayan, mga barkada po ito ni Martin Tambaluslos. Tauhan niya po ito at mga pasimuno ito ng pang-aabuso ng kapangyarihan sa loob ng Kongreso sa pamamagitan ng kanilang tuwadkom at iba pang ginawang kabulastugan ng kanilang sinalaula. Ang supposedly ay institusyon ng demokratikong pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan, inabuso nila. No, marami pong mga hindi lang allocables o pork barrel, kundi sponsored projects na lumalabas, insertions, nakamarka. At ito po ang kinamada ni Yusek Cabral kung paano ito ipaikot. For example, sa area po nito sa Mindoro, ang a certain Congressman Tariela, mukhang kapatid ito, nitong maingay na butangero ng Coast Guard na akala niya sa sarili niya ay siya ang Department of Foreign Affairs Secretary, kung makapagsalita at makapagpostura laban sa bansang China, at tingin niya sa sarili niya, itong si Jay Tariela ng Coast Guard, siya lang nagmamahal ng Pilipinas. No? Ang kapatid niya ay mayroon pong mga questionable na mga presentation doon sa records ni Cabral na mula po sa 2 billion lang, naging 20 billion ang project sponsored sa area ng Mindoro kay Tariela at iba pang mga sa Occidental Mindoro, ganun din. In the area of Mindoro alone in 2025, mahigit po 50 billion ang mga pumasok na mga special projects na hindi makita, ghost, at nakalista sa Cabral Files. So itong sila Tariela, itong sila Johnny Pimentel, itong sila Barbers, mga kababayan, barkada po ito ni Romualdez, mga kababayan. Ginamit po ito sila sa pang-aabuso sa kapangyarihan nila upang wasakin
atakihin ang Duterte political camp. Yun pala, sa likod nito, sila din ang pasimuno ng maraming mga insertions. Pag sinabing insertions, isiningit, diversion, inirealign, and mga allocables at unprogrammed projects na inisponsor nila. Kaya pala ganun na lang kung magalit sila. Itong gobyerno ni Marcos, sila Lisa Araneta at Martin Tambaluslos Romualdez, laban sa pagbubunyag ni Congressman Leandro Leveste hinggil sa Cabral Files sapagkat malalim at malawak ang pagkakasangkot ng mga tao ni Marcos at nila Marcos mismo at ng pamilya niya dito sa tinatawag na sistematikong pangungurakot. These are the matters that should have been taken seriously kung matino sana ang namumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero hindi matino Ginamit pa sa pagtatakip at pagtatabon-tabon para ilihis ang pattern of criminal trails leading to the expose ng pagkakabunyag sa pagiging mastermind nila Marcos at Romualdez. Ganyan pong ginagawa nila Tota Soto at nila Ping Lacson dyan sa Senado.